Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping First Love. Yes, friend, ikaw ba kung tatanungin tungkol sa ating usapan ngayong gabi, naaalala mo pa ba ang iyong kwentong first love? Ay, medyo napapangiti ka ngayon. Medyo meron kang mga nagugunita. Ang lalim na salita, no? Hindi kasi 'di ba, meron talagang papasok at papasok sa isip mong alaala sa tuwing maririnig mo yung salitang first love, 'di ba? At may papasok at papasok dyan sa kokote mong mga tao. Mga tao, ang daming first love. Ang harot niyan, bata pa lang maharot na, ang dami ng unang minahal. 'Di ba? Pero 'di ba, hindi natin malilimutan talaga yung taong 'yan. Yung taong talaga namang nagpamukadkad ng ating puso, 'di ba? Yung taong nagbukas sa ating kamalayan tungkol sa usaping pag-ibig at pagmamahal, no? Alam nyo, nung bata pa lang tayo, normal naman sa atin yung makaramdam ng love, 'di ba? Pero ito yung biological love. Biological love. 'Di ba? Yung pagmamahal na mararamdaman mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, hindi naman kaya sa mga kaibigan mo. Pero ito kasing aspeto ng first love ay naiiba sa lahat, no? 'Di ba? Dito kasi papasok yung romantic love, yung talaga namang tatamaan ka sa isang tao nang hindi mo sinasadya, yung bigla na lang may lalagabog dyan sa dibdib mo at mararamdaman mo na, oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? 'Di ba? At nakakakaba man yung ganong feeling, medyo intense man, medyo may thrill man sa pakiramdam, pero alam mo na pag-ibig na ito at masarap to sa pakiramdam, 'di ba? Yung finally, ito pala yung pakiramdam nung sinasabi nilang love, 'di ba? Pero kaya yung akin mga yes friend, no, kung tatanungin niyo si B-Boy Bibo kung ano yung naramdaman ko nung unang beses na tumibok ang puso ko. Syempre kagaya lang din ng sayo, 'di ba? Nakaramdam ako ng butterflies in my stomach. May ganun ba? May paru-paro sa tiyan, 'di ba? Nakaramdam ako ng kaba, nakaramdam ako ng curiosity na anong mangyayari kapag pinagpatuloy ko to? Anong kahihinatnan ko kapag mas pinalalim ko pa yung feelings ko na to? Ganon, 'di ba? Yung mga ganong mindset kapag in love ka. Yun yung naramdaman ni B-Boy Bibo. Pero wag mo na itanong kung sino ang first love ko kasi baka madulas ako, masabi ko bigla yung pangalan mo. Yes! Diba? Ang sarap-sarap lang sariwain ng unang beses tayong nagmahal, no? Ikaw ba? Sige, bigyan kita ng pagkakataon ngayon na gunitain, sariwain, diba? Lahat ng mga pangyayari nung pagkakataong na in love ka o hindi naman kaya nakita mo yung taong masasabi mong, ay, mahal ko na siya. Diba? Ano bang nangyari sa'yo ng mga moments na yun? Ano ba ang nag-trigger sa'yo para tuluyan ng magbukas ang iyong puso? Diba? Isa dyan yung masasabi mong in love ka na nga talaga kapag napapansin mong medyo napupuyat ka na sa gabi, diba? Hindi ka na makatulog. Oo, kakaisip. Isip sa taong nagpatibok ng puso mo, 'di ba? Kakaisip sa kanya like gusto ka rin ba niya or anong mangyayari sa inyong dalawa pag naging kayo na, yung mga ganong overthinking. O 'di ba, wala ka pa man ding jowa, overthinker ka na talaga. Hindi mo na maitatabi at maitatatwa yan. Diba? Siyempre, dyan din papasok yung mga una mong tigyawat. Nako, eto talaga yan. Alam mong nagdadalaga o nagbibinata ka na kapag tinitigyawat ka na kasi in love ka na. Oy! Tigyawat sa ilong, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Tapos dyan ka nasisimulang diba? Sisimulang tuksuhin ng iyong mga kaibigan tungkol dyan sa love life mo dahil dyan sa tigyawat mo na siyang ebidensya na confirm in love na tong tropa namin. 'Di ba? Sinasabi na nila sa iyo na, "Uy,
may tigyawat na siya sa ilong. Sino yan? Sino yan? Siyempre, ikaw, bilang normal na tao, kailangan mong event out yan, di ba? Kailangan mong ilabas yan. Kung hindi, kasi baka sumabog yan, di ba? Yung pagmamahal mo na meron ka dyan sa puso mo. Siyempre, kikwento mo yan sa mga kaibigan mo. Sasabihin mo sa kanila kung sino, kung paano nagsimula, kung ano na ba yung mga naging interactions din yung dalawa, simula nung na-in love ka sa kanya, di ba? Diyan mo sasabihin na, alam mo ba, nag-text sa akin yung crush ko. Alam mo ba, nag-reaction din siya my day ko. Mahal ko na nga siya eh. Ang bilis naman, mahal agad. Di ba pwedeng crush muna? Pero ayan magkaiba po ang salitang gusto sa salitang mahal. Magkaiba po yan. Parang sa bulaklak, di ba? Kapag nakita ka sa parke, habang naglalakad-lakad ka sa hardin, yan, di ba? Pag may nakita kang isang magandang bulaklak, kung gusto mo lang yan, pipitasin mo yan. Tatapusin mo ang buhay ng bulaklak na yan. Pero kapag mahal mo yan, ay be, hahayaan mo yang mamukadkad, di ba? Hahayaan mo siyang mabuhay pa ng matagal. Ganon ang mas malalim na kahulugan ng pagmamahal at gusto lang. Kaya ikaw i-assess mo ng mabuti kung yung naramdaman mo sa taong yon na nakita mo nung moment na na-in love ka, talaga nga namang love ba or gusto mo lang siya or infatuation lang. Well, gano'n naman talaga, di ba? Kapag bata pa lamang tayo, nagsisimula ang lahat sa infatuation or hindi naman kaya yung puppy love na tinatawag. Kaya naman, ikaw, siyempre bilang bata pa at alam mong bawal ka pang jumowa, hindi ka pa pwedeng makipagrelasyon kasi magagalit yung mga magulang mo. O siyempre dito naman napapasok yung ililihim mo sa kanila na in love ka na. Ay, ikaw nene umuuna ka pang pumasok sa relasyon kaysa sa klase mo Diba? Diyan papasok yung mga technique mo, yung mga sinasabi nating early stage ng pagsisinungaling. Diba? Kasi syempre, diba, pag pinapatulog ka na ng magulang mo sa gabi, syempre hindi ka matutulog agad. Ang gagawin mo niyan, magtatalokbong ka ng kumot, tapos magte-text ka, magsi-cellphone ka, makikipagpuwetan ka dun sa taong mahal mo, diba? Pero ang hindi mo alam, ang taas ng brightness mo tagos sa kumot. Diba? So alam din ng magulang mo na meron kang ginagawang kababalaghan. At hindi mo maililihim sa kanila yan. Pero syempre ikaw, bilang nahihiya ka at meron ka pa rin namang natitirang nipis ng mukha, syempre ililihim mo sa kanila. Kasi syempre diba ang awkward mag-open up sa mga magulang. Minsan aminin nyo naman na sa kulturang Pilipino medyo nahihiya tayong magsabi at magkwento sa mga magulang natin tungkol sa mga nararamdaman natin, especially when it comes to romantic side. Diba? Hindi mo naman hindi ka naman komportable magkwento sa mama mo or sa papa mo na, ma, may mahal na ako. Baka natampal ka talaga noon, be. Baka masamping ka talaga. Magmahal ka na lang, wag ka na mag-aral. Ganun ang sasabihin sa'yo, diba? Pero swerte mo kung meron kang mga magulang na talaga namang supportive at i-guide ka dyan sa iyong first love. Diba? Kaya ikaw, sige, namnamin mo yan. Sariwain mo ng maigi, i-reminisce mo ngayong Throwback Thursday, yung unang beses kang nagmahal. At eto na nga, yes, friend. Ang swerte-swerte mo kapag yung first love mo ay talaga namang nagkatuluyan kayo. Yes, binigyan ng pagkakataon na jowain ka rin na dahil sa awa. Charot. Hindi, syempre mahal ka rin yan at gusto ka rin yan, diba? Kaya nakipag-jowa yan sa'yo or nakipagrelasyon siya sa'yo, diba? Pero, yun nga, may mga bagay na bukod sa first love, unang pag-ibig, meron ka rin mga ilang unang bagay na gagawin kasama yung taong yan. Lalagot ka talaga sa mama mo, be. Kilala ko yung magulang mo, isusumbong kita. Anong ginagawa niyo dyan sa likod ng plaza? Ang dilim-dilim, ha? Kayo umuwi na kayo, may klase pa kayo bukas, huy. Hindi, syempre, di ba? Kapag meron kang unang taong minahal sa buhay mo, dyan papasok yung unang holding hands. Diba? Dyan din papasok yung unang hug. Tapos dyan papasok yung unang beso. Diba? Yung beso-beso. Siyempre, hindi talaga mawawala yun. Diba? Magkakaroon kayo ng physical connection para maramdaman nyo lalo ang spark. Pero hanggang dyan lang yun, lalo na kapag minor de edad pa kayo o bata pa kayo. Tapos nakipagrelasyon na kayo. Kasi hodang pinayagan kayo ng magulang nyo o hindi. Pero dapat ilimit nyo yung sarili nyo sa mga gagawin ninyong aktibidades, ha?
Unahin nyo yung mga activity ninyo sa school bago yung mga activity na ginagawa nyo ng jowa mo. Tigil-tigilan mo yan. Siyempre, dapat gagawin nyo lang yan kapag nasa wasto na kayong gulang. Hindi naman porket first love mo siya, isusuko mo na rin ang lahat-lahat, no? Hindi ganun yun. Marami pang posibleng dumaan sa buhay mo na mas deserving dyan sa ano mo. Diba? Pero kayo, kung nagkatuluyan kayo niyang first love mo, naku, napakaswerte mo, no? Kumbaga siya na ang iyong una't huling pag-ibig. Pero kung hindi man, diba? Okay lang yan. Oo, lumipas man ang maraming taon, ipapangako ko sa'yo, hindi mo siya makakalimutan. Siya at siya pa rin ang una mong maaalala kapag pinag-usapan ang salitang pag-ibig. Diba? Hindi na natin maaalisan sa isipan natin. Naging marka na yan Naging, kumbaga, arko na yan. Arko bilang simula ng pagdadalaga or pagbibinata mo dahil umiibig ka na. Diba? Kaya mahalaga po no mga yes friend na piliin natin ng maigi at mabuti yung unang taong mamahalin natin. Oo, alam kong hindi natuturuan ng puso pero nagagamit po ang utak. Ha? Wag sunggab ng sunggab. Hindi porket pinakitaan ka ng motibo, maglalabas ka ng embutido. Wag ganon. Diba? Hindi porket first love mo, lahat ibibigay mo na. Hindi lahat isusuko mo na sa kanya. Hindi ganun yun. Ha? Mag-reserve ka pa din. At kung maging kayo man sa dulo, di ang swerte-swerte nyo. Diba? Doon mo na pwedeng ibigay sa kanya ang lahat. Yung buo mong tea. Wala. At meron din naman, 'di ba, yung mga umibig sa unang pagkakataon at hindi nagtagumpay, kumbaga hindi nag-succeed, no? Yung malungkot diyan, yung masasabi natin na yung first love mo ay siya rin ang iyong first heartache. Okay lang yan. Normal yan. Ano ka ba, marami dyan ang pinagdaanan yung ganyang sitwasyon. Diba? At yan ang magtuturo sa'yo ng ultimate leksyon na sa pag-ibig, ganyan talaga. Susubok, tapos mabibigo, tapos susubok ulit, tapos mabibigo, tapos ayaw mo na. Huwag nang magmahal. Diba? Kaya ngayon, no, mga yes friend, aminin ninyo, alam kong nare-reminisce or naaalala ninyo yung taong una ninyong minahal. Pero, yun nga no, minsan malungkot, hindi na lang yung tao yung nagpapangiti sa'yo kapag naaalala mo yung mga bagay na naramdaman mo na mga moments na yun. Hindi na yung mismong tao na yun yung nagpapasaya sa'yo. Diba? It's just the memories, yung mga alaala na lang at yung pakiramdam, yung saya nung nararamdaman mo ng moments na na-in love ka sa kanya. Kumbaga, you don't miss the person, you miss the memories. Oh, loko English. Lagot. Diba? Yung dating love, kumbaga naging hate. Kung may galit ka sa kanya, alam mo, dyan mo talaga mako-confirm na, diba, first love never dies. Oh, totoo yan. Tinan mo, buhay na buhay pa hanggang ngayon ang loko. Wala na mga yes friend, 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan ngayong Thursday evening. Nakapiling nyo ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Good night, Bibi! Mwah mwah!